Okay, isang mapagpalang araw uli sa ating lahat mga kapatid. Ito muli ang inyong kapatid sa Panginoon. Ito po ang Kohelet Ministry na muling magdadala sa atin ng mabuting balita. So, nasa episode 46 na po tayo mga kapatid. Medyo mahaba-haba na. So, last meeting, napag-usapan natin yung elemento ng pananampalataya. At ito yung response natin sa ginawa ng Diyos sa ating pagliligtas. Ano ba ang response ng mga sinners? Isa po yung pananampalataya. At sa napag-aralan natin last sa episode na meron palang dalawang elemento ang pananampalataya. At ito yung intellectual belief at obedient faith. Yung intellectual belief ay maniwala sa turo na nakalahad sa banal na kasulatan. So, na-emphasize po natin last meeting yung pinakamahalagang papel ng Biblia sa atin bilang mananampalataya. At Biblia lamang ang siyang pwedeng magbigay sa atin ng direksyon o ng right direction para tayo ay makapanampalataya at magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng panampalataya. At higit sa lahat, yung obedient faith, bagamat nakikita natin yung mga utos ng Panginoon, nababasa natin yung mga instruction ng Panginoon, ngunit kung tayo ay hindi mananalig at hindi tayo susunod, so wala pong saysay yung ating pananampalataya kung wala po tayong pagsunod. Kaya mahalaga yung sinusunod natin ay nakalaan sa banal na kasulatan. Kaya yung pong elemento ng faith o yung mahalagang sangkap ng ating pananampalataya. So, nakita natin na ang pananampalataya ang unang tugon dapat natin. Ito dapat ang ating response sa ating Panginoon na siyang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Once na tayo po ay nanampalataya, ano po ba ang may dudulot nito sa atin? Kung sinusunod natin ang kanyang mga utos at higit sa lahat, nababasa natin yung katuruan mula sa banal na kasulatan. Kapag sinunod po natin ito, ano po ba yung magiging benepisyo? Ano po ba yung magiging resulta nito sa buhay natin kung tayo mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? So, number 1, kapag po tayo nanampalataya sa Panginoon, so mapapabilang tayo sa kanyang bilang anak ng Diyos. So, ito po yung result ng pananampalataya natin. Bibigyan tayo ng pagkakalooban tayo ng Diyos na maging anak niya. So, marami nagsasabi na lahat ng tao ay anak ng Diyos. So, dito po sa Biblia, ang nakita ko, lahat tayo ay pag-aari ng Diyos, pero hindi po lahat tayo anak ng Diyos. So, maliwanag ang naitala, nakikita natin sa Biblia na anak ng Diyos ay walang iba kundi ang Panginoon. At siya lamang yung anak sana. Pero dumating sa point na dahil sa ating pananampalataya at kapag tayo ay tinanggap natin ang ating Panginoon, tayo ay ibinibilang din yung mga anak o binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. So, kung titingnan natin sa banal na kasulatan, sa John 1:12, maliwanag po ang sinasabi hanggang 13. Ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga sa atin, kung tayo po minsan ay nagke-claim na tayo anak ng Diyos, totoo ba na may nangyari sa atin na pananampalataya? Totoo bang tinanggap natin siya? Kasi sabi po rito, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So ito po yung maliwanag na sabi rito sa banal na kasulatan. Kung tayo po ay tumanggap at nanalig, so dalawang bagay ang dapat nating gawin para tayo ay maging anak ng Diyos. So yung pinagkalooban ng karapatan, so ibig sabihin, ito ay binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maging anak niya sa pamamagitan ng pagtanggap at pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. So nakita natin napag-aralan din natin last meeting na dapat yung pananampalataya natin ay nakatuon sa Diyos o nakatuon sa ating Panginoong Jesucristo kasi marami pong pananampalataya ang nakikita natin sa sanlibutan. Ang pananampalataya nila hindi po nakatuon sa ating Panginoon.
Kaya nga dito, itinuturo dito kung kanino dapat tayo nananampalataya. Ito pala ay doon sa anak ng Diyos para tayo ay maging anak din tayo ng Diyos. Kaya nga doon sa verse 14, ang sabi rito, ang reason kung bakit sila ay itinuring, sabi sa verse 13, kung bakit sila itinuring na naging anak ng Diyos, hindi dahil sa kagagawa ng pita ng laman. Ang sabi rito, sila ngay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. So, yun po pala ang resulta ng pagtanggap natin sa Panginoon at pananampalataya sa Panginoon. Ang Diyos mismo ang nagbibigay sa iyo ng karapatang maging anak niya. So, minsan tayo ay nagke-claim na tayo ay anak ng Diyos, pero hindi naman natin sinusunod ang kanyang mga aral, hindi naman natin tinatanggap ang ating Panginoon sa ating buhay, at higit sa lahat, hindi siya natin sinasampalatayanan. Kaya nga imposible po yung claim ng iba na sabi nga nila minsan, lahat tayo anak ng Diyos. So dito po, pinasusubalian kung sino lamang yung anak ng Diyos. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. So lahat tayo nilikha ng Diyos, lahat tayo pagmamayari ng Diyos, at lahat tayo dapat ay sumusunod sa Diyos. Kaya nga kung tayo po ay nakakakilala sa Diyos na siyang lumikha sa atin, dapat alam natin kung sino yung ating superior, alam natin kung sino yung ating sinasamba. Walang iba kundi yung Diyos na lumikha sa atin. So, mahalaga po yung pagiging anak ng Diyos at ito ay sa pamamagitan ng pananalig at higit sa lahat ay yung pagtanggap. So, yung pagtanggap, hindi natin minsan alam kung saan, kung kailan, at paano. So, papag-aralan din natin yan kung paano ba tinatanggap ang ating Panginoon at saan ba siya tinatanggap. Kaya nga sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng banal na kasulatan, makikita natin yung mga proseso ng Diyos para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. At is number one yung response natin o pagsunod sa proseso. Ito yung manampalataya tayo sa Kanya. Kaya nga sa resulta ng pananampalataya na itinuro natin, yung pananampalatayang may kalakip na gawa, so makikita natin yung mga bunga nito, yung mga pagpapala kung tayo ay mananalig sa ating Panginoon o mananampalataya sa Panginoon. Isa na pala itong bibigyan tayo ng karapatan ng maging anak ng Diyos. At kapag tayo po ay naging anak ng Diyos, alam natin kung saan ang tahanan ng Diyos. Alam natin kung ano yung gusto ng Diyos para sa atin, yung mga pagpapalang naghihintay sa atin. At sabi nga, ang tahanan niya ay para sa kanyang mga anak. Kaya nga tayo nung time ang Panginoon ay bumaba dito sa lupa, nung sinabi niya kay Thomas at sa mga alagad, na sabi, ako'y pupunta sa bahay ng aking ama sapagkat may maraming silid. At upang ipaghanda ko kayo. At kapag naipaghanda ko na kayo, ako ay babalik upang isama ko kayo sa kinaroroonan ko. So kung titingnan natin, yung bahay ng Ama na tinutukoy ng ating Panginoon ay yung bahay ng Diyos. Ito po yung langit. Ito po yung pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sa atin ang pagiging anak ng Diyos ay napakahalaga. Malaki po ang magiging benepisyo natin kapag tayo po ay itinuring ng Diyos mismo na tayo anak niya. Ang mahalaga po ang dito sa atin, ang magke-claim na ikay anak ng Diyos, walang iba kundi yung Diyos na gumawa nito, hindi po tayo. At kadalasan ay tayo po ay nagke-claim ng mga bagay na minsan hindi natin nalalaman. Kaya nga sa atin, kapag ikaw ay nakipag-isa na sa Kanya o tinanggap mo siya sa buhay natin, at kapag ang pananampalataya mo ay may kalakip na gawa, so mapapansin natin dito na ang Diyos ang gagawa ng paraan para maging anak niya. So hindi lamang yung pagiging anak ng Diyos ang nagiging epekto nito sa isang mananampalataya. Mahalaga rin sa pagkakaroon ng pananampalataya natin ay magkaroon tayo ng kapatawaran sa kasalanan. Kaya nga yung kasalanan natin ang nagiging dahilan
kung bakit pala hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, aside from sa pagiging anak ng Diyos, bibigyan din niya tayo ng pagkakataon na mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya nga yung sinasampalatayanan natin ba ay si Kristo na siyang tagapagpatawad ng kasalanan. Marami na rin po akong nakausap at nakahalubilo na ang pananampalataya nila wala sa Panginoon. Minsan na kay Mama Mary, minsan na kay Santo Niño, minsan na kay Saint Joseph, minsan na kay Muhammad, o kung sino-sino na. At ito po yung ating ikinokorek sa panahon natin ngayon. Kaya nga kung tayo ay maniniwala sa ating Panginoon at mananalig sa Kanya, ang unang magiging resulta nito ay hindi lamang ikaw ituturing na maging anak ng Diyos, kundi magkakaroon ka ng kapatawaran sa iyong kasalanan. Kasi ito po sinasabi sa pinapangaral ng ating mga apostol nung time na sila'y nangaral sa aklat ng mga gawa. Ang sabi rito sa gawa 10, verse 43, sabi, siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. So, sino yung pangalan tinutukoy dito? Ito walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, yung ipinapangaral ng mga apostol ay walang iba kundi ang Panginoon. So, yung kanilang pananampalataya at pananalig ay magkakaroon sila ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga yung pangaral po ng mga apostol, kung sino ang ipinapangaral niya, ganun din po ang ipinapangaral natin para magkaroon ng kapatawaran sa kasalanan ang sino mang nakikinig ng kanyang salita. Kasi wala po tayong pwedeng ipangaral na sino man sa sanlibutan ito maliban sa Panginoon na makapagpapatawad ng kasalanan natin. At ang kasalanan na yan ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo makakarating sa buhay na walang hanggan. So, ang buhay na walang hanggan ay para sa mga prepared na tao. Ibig sabihin, para sa mga taong handa sa pagpunta sa banal na lungsod o sa buhay na walang hanggan. Ito po yung naglaan sila ng pagkakataon na alamin kung paano sila mapapatawad sa kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga yung pananampalataya po na walang gawa ay hindi makapagdudulot ng buhay na walang hanggan. At higit sa lahat, hindi po yan magdudulot ng kapatawaran ng ating kasalanan. Kaya nga kung tayo po ay naging mananampalataya, magiging bunga nito ay pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan kasi nga po pinatawad tayo sa ating kasalanan. So, ganun din ang sinasabi ng Panginoon na bunga. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa John 3:16 kasi, sabi rito, gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kahit ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sumampalataya ay di mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, nakikita natin yung pananampalataya pala natin doon sa anak. Dahil may isinugo yung Ama sa atin, ang siya magiging dahilan kung bakit tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi tayo mapahamak. So, ano po yung kapahamakan tinutukoy sa John 3:16? Ito po yung kapahamakan sa impyerno. Ito po yung pagkakaroon natin ng kaparusahan kung hindi po tayo mananalig sa isinugo ng Ama. Kaya nga kung titingnan natin ang mananampalataya, ang dapat pala sa kanila ay manampalataya sa isinugo ng Diyos. Ganon din po sinasabi ng banal na kasulatan sa John chapter 6. Kaya nga sabi rito sa verse 28, nung tinanong siya ng mga kapaligid sa kanya, sabi rito, kaya nga tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang maganap ang kalooban ng Diyos? Sabi sa verse 29, ito ang pinapagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa isinugo niya. Kaya ngayon John 3:16 ang tinutukoy doon ay walang iba kundi yung Panginoon na nagsasalita sa John chapter 6. Kaya nga sa atin,
ang pananampalataya ba natin ay nakatuon sa isinugo ng Ama. Kaya maliwanag dito sa banal na kasulatan, kaya yung pinag-aralan natin last meeting, yung intellectual belief, yung bang pananampalataya kung sinusunod ay nakasulat at naayon ba sa banal na kasulatan o nakatalaba sa banal na kasulatan, yung mga bagay na ginagawa ko o yung pananalig ko nakatalaba yan sa banal na kasulatan. At natagpuan ba natin mula sa banal na kasulatan kung sino dapat ang ating panaligan? Ito pala yung isinugo ng Ama according to John 3:16. At ang bunga nito, hindi tayo magkakaroon ng kapahamakan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So yung buhay na walang hanggan ay ibinibigay sa mga taong tumanggap at nanalig at nanampalatayang may kalakip na gawa. Kaya yung pananampalataya natin ay naaayon doon sa nasusulat. Kaya nga minsan ang mga tao ay nananampalataya hindi dahil ayon sa nasusulat, hindi dahil nabasa nila ito mula sa Biblia, kundi dahil sinusunod lang nila yung kanilang mga magulang, mga iniidolo, yung nakararami. Ganun po yung pananampalataya ng marami pero intellectually wala sila pong natutunan, wala silang alam doon sa nakasulat sa banal na kasulatan, kaya hindi po nila maganap yung mga dapat nilang ganapin o gawin upang sila ay mapabilang doon sa pagiging anak ng Diyos at higit sa lahat magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, dapat naka-align pala ito lahat sa mga nasusulat. Kaya kung hindi nakasulat po dito na sinabi kanina sa John 6:28 and 29, kung hindi sinabi ng Panginoon dito at walang nakasulat na ganito rito, minsan hindi po tayo mananampalataya talaga sa Kanya. Pero nakasulat po sabi rito, manalig kayo sa isinugo niya. Ito yung pinagagawa na sa inyo ng Diyos, sabi niya sa mga nakapaligid sa Kanya. Kaya nga tayo, ang pagsunod natin sa Diyos ngayon ay lehitimo dahil nakikita natin yung maliwanag na instruction ng Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya nga, doon sa sinabi kanina sa John 3:16, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, tandaan natin na naging topic na rin po natin kung anong klaseng pananampalataya meron sa John 3:16. Ito yung pananampalatayang may kalakip na gawa. At higit sa lahat, ang sabi sa John 3:36, ang sabi rito, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay at mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. So kung titingnan natin dito, napakaliwanag na kapag tayo ay nanampalataya sa anak, take note yung word na anak, capital letter A po nakasulat yan, ito po ay nakapatungkol sa ating Panginoon na siyang anak ng Diyos na tinuturing dito. Ang sabi, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. So, merong pagtalima, may pagsunod. Hindi lamang pananalig ang kailangan nating gawin. Kailangan nating may pagsunod. Kaya nga yung obedient faith mahalaga. Kaya nga doon sa mga nananampalataya lang at walang pagsunod, hindi po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sabi nga dito, mananatili ang puot ng Diyos sa Kanya. So ito po yung maliwanag na sinasabi. Kapag hindi po tayo tumalima, ay yung puot ng Diyos ay mananatili sa atin. Kaya nga ang usapin kong pananampalataya lang, halos lahat ng religion o lahat ng tao ay nananampalataya. Kaya lang sa iba't ibang Diyos. Kaya nga iniaalay natin yung klaseng pananampalataya na makapagdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Hindi po yung pananampalatayang kung kani-kanino at higit sa lahat kung mananampalataya ka sa Panginoon, dapat sinusunod po natin siya. Kaya nga once na tayo ay naging Kristiyano o nanampalataya tayo sa Panginoon at isinorender natin ang ating buhay sa Kanya
ang goal natin ay masunod siya sa ating buhay. So, para bang siya na yung magiging Panginoon natin na dapat nating sundin. Kaya nga kung tayo hindi tatalima sa Kanya, ang sabi rito, hindi kayo magkakaroon ng buhay at mananatili sa atin ang puot ng Diyos. So, hindi po basta pananampalataya. Meron po tayong kinakailangang gawin para tayo ay magkaroon ng buhay na nagmumula sa Kanya. So, hindi sapat yung nananampalataya ka ngunit hindi naman sumusunod. So, kailangan po nating sumunod sa mga ipinag-uutos ng ating Panginoon. Kaya nga doon sa Great Commission, maliwanag ang sinabi ng Panginoon bago siya umakyat ng langit. Kinagumbilinan niya yung mga alagad at sinabi doon sa verse 18, at nung siya'y lumapit sa mga alagad, ay sinabi niya at nung siya'y lumapit sa mga alagad, ay sinabi niya na lahat ng kapamahalaan at maging sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin, o siya yung may kapangyarihan sa langit at sa lupa. So, maliwanag na yung authority ay nasa ating Panginoon na maging sa langit at sa lupa. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Kaya nga sa verse 19, ang inutusan niya yung mga alagad at mga apostol niya, sabi rito, kaya't humayo kayo't gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. At bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya nga mahalaga yung palatandaan na matapos tayong gawing alagad ay na meron palang baptism na nangyari sa atin. Ito po yung sinasabi ko kanina, kailan natatanggap ang ating Panginoon. Ito po yung sa baptism. At sa verse 20, ito po yung sinasabi, matapos kang bautismuhan, ang sabi rito, at turuan pa silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Tandaan nyo ito, ako yung magiging kasama nyo hanggang katapusan ng sanlibutan. So, maliwanag mga kapatid na mayroong itinuturo ang Panginoon na sundin ang mga bagay na itinuro niya. Kaya nga kung tayo naging mananampalataya na, inaalam natin ngayon yung mga bagay-bagay na mga itinuro niya na dapat nating gawin bilang isang mananampalataya. Kaya nga mga kapatid, kung tayo ay nagkakaroon ng pagkakataong maging anak ng Diyos, o magkakaroon tayo ng pagkakataong magkaroon ng kapatawaran sa kasalanan, at higit sa lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dapat po pala nananampalataya tayo at sumusunod tayo sa ating Panginoon. Excuse me po. So, ano pa yung magiging benepisyo ng isang nananampalataya sa ating Panginoon? So, sabi rin dito sa Acts 26 verse 18, ang maganda rito ay sinabi niya, ibibilang tayo sa mga pinapaging banal ng ating Panginoon. So, once na tayo nanampalataya at tayo pinatawad ng Panginoon, ang sabi rito nung tinawag ng Panginoon si Paul, ang magiging task niya isugo siya, sabi rito, susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman, at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas, at sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal ng Diyos. So, mapapansin natin mga kapatid, ang purpose pala ng mga ngaral tulad ni Paul o kahit sinong mga apostol ng ating Panginoon, ang purpose niyan para imulat ang ating mga mata. So, yung mga mata nating hindi nakakakita, dapat po ay nakakita ng mga bagay na ginawa ng ating Panginoon. So, parang bigyan tayo ng kaliwanagan sa ating buhay. Kaya nga sabi rito, mula sa kaliwanagan, mula sa kadiliman, ay ibalik sa kaliwanagan. So, yung kadiliman ay sa kapangyarihan ni Satanas. Kaya nga rito, at sabi nga rito, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. Kaya nga sa atin,
kapag tayo may mga mata at di natin nakikita yung mga mahalagang bagay na ginawa ng Diyos, tayo po ay naninirahan sa kadiliman kasi nga ang mga ginagawa natin ay mga pawang kasalanan, mga bagay na walang kabuluhan at mga bagay na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. At isang bagay din na nagpalatandaan na tayo ay alipin ng kasalanan o ni Satanas. Ang namumuhay sa kadiliman ay hindi magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya nga dito ang purpose pala ng pangangaral ng salita ng Diyos ay magkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga yung pananampalataya natin, magsisimula yan kung tayo merong napakinggan na aral na nagmumula sa ating Panginoon. At ang magandang ang benepisyo rito, mapapabilang sa mga pinapaging banal ng Diyos. So, alam natin na yung tinutukoy na mga pinapaging banal ng Diyos, ito yung bahagi ng kanyang iglesia o ang kanyang body. Ito po yung bahagi ng kanyang katawan o yung earthly kingdom ng ating Panginoon. So, ito po yung church. Ito po yung iglesia. Hindi po itong iglesia ni ito yung iglesia ng tinayo ng ating Panginoon. So, merong isang universal body ang Panginoon na siya lamang yung nagtatag. Ito po yung kung saan unang tinawag niya ang mga apostol na naging saligan ng ating mga aral. Kaya nga once na tayo ay nakalinig ng mga aral ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga apostol, tayo po ay mamumulat ang mga mata sa katotohanan at mula sa kadiliman dadalhin tayo sa kaliwanagan ng mga aral na maririnig natin at makikita natin. At higit sa lahat, may babalik tayo sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. Imagine natin yung pananampalataya nating nagmumula sa pakikinig. Kung ano yung maidudulot sa atin. Kaya mahalaga yung sinabi ni Paul na kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Kaya nga sa atin yung mga mananampalataya ngayon, definitely meron silang mga narinig na aral na nagmumula sa ating Panginoon. At yung Panginoon mismo ang siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa para tayo ay mapabilang sa mga pinapaging banal ng ating Panginoon. Kaya nga ang buhay pala ng mga Kristiyano dapat ay namumuhay na sa kabanalan. Dapat lahat ng mga Kristiyano ay makikita sa kanilang gawa yung kanilang pananalig sa ating Panginoon, yung pananampalataya. Kaya nga kung tayo po ay hindi mananalig sa ating Panginoon, hindi po natin matatamo yung buhay na walang hanggan at hindi rin natin may enjoy yung pangako ng Diyos sa atin na langit na lugar kung saan tayo ay lahat halos kasi ng mga taong nakilala ko at lahat ng taong nakarinig ng pangangaral ko. Lahat sila tinanong ko saan nila gusto after this life. Ang sagot nila puro sa langit. Pero ang nagiging problema lang, hindi nila alam kung paano makarating sa langit. Kaya nga tinuturo natin ito, ibinabahagi natin ito kahit kanino para yung mga taong naghahangad na magkaroon ng buhay na walang hanggan, definitely ito yung pupunta sa langit, ay magkaroon ng idea kung ano yung dapat nilang gawin para sila ay makarating dito. Kaya nga mahalaga po yung pananampalataya. Ito po yung unang response natin sa ginawa natin sa Panginoon, na ginawa ng Panginoon na pagliligtas sa atin. Tulad ng sinabi ko, ang salvation ay merong two parties, ang side ni God, ang side ng Panginoon, yung first party, ginawa niya yung pagliligtas, natapos niya yung pagliligtas. So, yung second party, yung recipient ng salvation, ito po yung mga sinners. Ano po yung mga response nila? So, nakita natin, ang unang response na dapat natin gawin ay yung pananampalataya. At itong pananampalataya na ito yung tamang pananalig sa Diyos. Nakatuon sa ating Panginoon, dapat may gawa,
dapat nakasulat sa banal na kasulatan yung ating mga ginagawa at higit sa lahat sumusunod tayo upang ang mga benefits nito, yung mga resulta ng pananampalataya ay makamtan natin. Imagine natin tayo mapapabilang sa naging anak ng Diyos, pinagkalooban tayo ng karapatan, magkakaroon tayo ng kapatawaran sa kasalanan, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, at higit sa lahat mapapabilang tayo sa mga pinapaging banal ng Diyos. So ang heaven ay lugar na banal, ang nakatira doon ay banal. Kaya nga sa proseso ng Diyos tayo ay pinapaging banal niya. Kaya nga kung papasok ang isang tao sa buhay na walang hanggan o sa kaharian niya, dapat siya ay pinapaging banal ng ating Panginoon. So ito po yung maidudulot ng pananampalataya. So mga kapatid, ito yung unang response natin sa Diyos. Pangalawang response natin, pag-usapan natin sa susunod na episode at muli abangan natin yung episode 47. Pag-usapan natin yung another thing na dapat natin gawin bilang tugon sa ating Diyos na para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sumainyo muli ang pagpapala ng Panginoon. Naway ang kapurihan ay sa Diyos lamang. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na episode. At patuloy nating alamin yung mga bagay na dapat nating matutunan. So God bless po sa ating lahat.